MTIT Connects. Beyond the Conversation. Assalamualaikum, magandang araw everyone. Welcome to MTIT Connects, Beyond the Conversation. This is the podcast where we go beyond interviews, beyond speeches, and beyond the headlines to discover the stories, people, and opportunities shaping the Bangsamoro. That is right, Ma'am Fem, because dito sa MTIT, conversations don't end when the microphone is turned off, di ba? Do you Tama. agree? Yes. Kasi every discussion leads to something Bigger. Yes. New ideas, meron tayong mga new partnerships, opportunities, and sometimes yung mga life-changing experiences and that moments. is exactly why we call this podcast Beyond the Conversation. So we are here to uncover the stories behind the success, the challenges behind the achievements, and also the people making things happen. Kung na-observe ng ating mga manonood ngayon, yung ating background ay kakaiba. Kasi this is the very first episode of our podcast, the Beyond the Conversation. And for our very first episode, we're coming to you galing dito sa Philippine Coffee Expo 2026. And here we are in Makati City. So dito po makikita natin ang Bangsamoro Coffee na once again making waves on the national stage. Just recently, we were awarded Amay Manabilang, Lanao del Sur, and also BARM recently brought home not just one but two recognitions in the Arabica category in the Philippine Coffee Quality Competition. Wow, deserve naman talaga nilang ng isang masigabong palakpakan. Palakpak naman tayo. Of course, nakaka-proud bilang isang Bangsamoro. Natikman mo na ba yung coffee nila, Kari? Yung coffee lang, hindi, trivia muna, Ma'am Fem. Ang natikman ko sige. pa lang is yung pang top 7 last year. Kasi for the information of everyone, nakakuha rin tayo ng awards last year, which is sa Arabica category rin. Top At, 7, tama. Top 7 and top 12. So yung natikman ko kanina is yung pang top 7. And I can say na talagang masarap talaga ang Bangsamoro Coffee. So kung masarap na ang top 7, ano na lang yung lang, lasa nung top 3 ngayong taon na nanalo sa ating Philippine Correct. Coffee Quality Competition. And mamaya, titikman natin yan. Of Malalaman. course, hindi ko talaga palalagpasin. Dapat matikman nating lahat. Yes. So today, we'll hear from the farmers themselves, the organization supporting our coffee industry, and the partners, like mamaya ipapakilala natin sila, yung mga partners helping Bangsamoro Coffee reach greater heights. Of course, greater heights. Dapat pataas tayo. Pataas. Hindi tayo dapat pababa. Kasi mataas rin yung pangarap natin para sa Siyempre, Bangsamoro. oo. But before that, hayaan nyo muna kaming ipakilala ang aming mga sarili. Pero bago ko sasabihin ang aking pangalan, ay pa-suspense. pa-suspense. Oo. Feeling ko ang pretty natin today. Do you agree? Of course, I agree. Courtesy of As you nakikita nyo naman ang suot namin ay naka-matchy-matchy. Courtesy of Bina Batik. So, kung meron tayong mga friends dyan na gusto ng mga beautiful and gorgeous pieces para sa inyong mga events, just search sa Facebook Bina Batik. So, ang tawag dito sa ating Inaul. Inaul Bib, and this is Dikit. the Dikit Bib. Yes, So, oo. made from Bangsamoro Textiles. Yeah. And made by our Bangsamoro designer Yes. as well. So thank you so much, Maraming Bina maraming Batik. salamat, Ma'am Bina. Sa susunod ulit, maraming salamat. Anyway, ipapakilala ko ng aking sarili. Hello everyone, I am Carrie. And I am Fem. Hello, and we are from The Information and Communications team. Information and Communications. Ibig sabihin, kailangan talaga nating makipag-usap ngayon. dahil ito naman ang tema ng ating expo at the yes. same time ang ating conversation. Oo, of course. Nandito tayo upang mag-usap tungkol sa kape at aside from coffee, pag-uusapan din natin ang
storya o kwento ng ating mga farmers. Kasi usually nakikita lang natin sila minsan sa mga Facebook post natin, na-feature, pero hindi pa natin talagang alam kung ano yung mga story behind ng mga success nila, di ba? Yes, so Kaya gusto po natin silang makilala ng And- mas Oo. malalim At pa. excited na excited tayong marinig kung ano yung mga kwento na meron sila. Of course, ating nakilala na sila nung Yes. Coffee Expo, di ba? So At- ngayon, Oo. gusto natin silang ipakilala sa ating mga kapwa Yes. Bangsamoro. At dahil usapang kape ito, meron tayo, ito na ata yung top 3. Hindi, top 7 pa rin to. So baka gusto nating mag-cheers muna dyan. Sandali, kukunin ko yung sa akin. Sige. Ayan, Sige. so raising a cup to our Bangsamoro farmers. Cheers. Cheers. Talagang sa mga hindi pa nakakatry ng Bangsamoro coffee natin, pwede po kayong pumunta dito sa Space at Juan Ayala, level 5. Anong booth number ba tayo? Basta hanapin nyo lang po yung BARM Bangsamoro booth. MTIT Connects. Beyond the conversation. So kasama po natin ngayon ang ating mga farmers from St. Mary of Downtown Farmers Organization mula sa Amay Manabilang. So una sa lahat, congratulations po sa inyong napanalunan na top 3 at top 8. Napakaswerte natin ngayong araw kasi nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap, makakwentuhan yung ating mga award-winning na coffee farmer. So ito na silang dalawa. At syempre, excited kaming marinig yung inyong kwento kung paano nyo inalagaan yung bawat puno at bawat bunga ng kape sa inyong komunidad. Para mabigyan natin ng kaalaman yung ating mga watchers, mga viewers, viewers at ang ating mga listeners, hayaan natin magpakilala sila bawat isa. Syempre, anong unahin natin? Yung third o yung eighth? Unahin na natin yung ating big winner. Okay, The top sige. 3. Top 3 muna. Sir, magpakilala ka lang, sabihin mo lang yung iyong pangalan. Hi, ako din si Samuel Uxia Jr. nga taga Pagunayan, Amay Manabilang, Lanao del Sur po. Kakasabi natin kanina kayo yung awardee ngayong PCE 2026 from BARM and gusto naming malaman pang ilan po kayo. Dati top 7, sa karon top 3 na po. Okay, from top 7 to top 3, ang layo rin ng kanyang hinakbang. So, Amazing, ano? So, Amazing, ikaw naman, amazing. ma'am, magpakilala po kayo. I am Mary Saint Gani, the chairperson of the Saint Mary of Downtown Farmers Organization Incorporated, based on Frankfurt, Amay Manabilang, Lanao del Sur. Ayan, so curious po kami, ma'am, yung pangalan nyo, ano? Mary Saint. So, Oo. saan po galing yung Saint Mary? Ang Saint Mary is, galing po siya sa pangalan ko na Mary Saint. Yung downtown is, kasi nasa downtown po ako nakatira. So, ikaw po pala yung Oo. inspiration behind the name of the organization. and we are very happy na nakilala natin personally si Ma'am Mary Saint. Yes po, kasi sa totoo lang, bata pa lang ako, mahilig na ako sa puno, mahilig na ako sa kape. So, isa din sa nakita ko, yung parents ko kasi is a farmer. So, ramdam ko yung feelings as a farmer. Kasi noon, si tatay ko, siyempre nagtatanim po ng mais. So, pagdating po ng pagtanim niya ng mais, so kung minsan dahil sa sobrang crisis, nakapaghiram siya ng mga pera sa mga trader. So pagdating sa trader, may interest na 10%. So sabi ko, pag ako yung mabigyan ng posisyon kasi kita ko po ang hirap ni farmer, gusto kong baguhin. So through coffee, dahil passion ko ang kape, doon ko po na-empower si farmer. At saka dahil sa St. Mary, doon po nagsimula, nagmahal yung kape sa Amay Manabilang, Lanao del Sur. Wow, talagang nakaka-inspire yung kwento ng Saint Mary of Downtown ng Amay Manabilang. Yes, ma'am. Kasi din, kasi ako, kung titingnan mo kasi, BARM, ang gusto ko rin patunayan, kasi kahit sa totoo lang, yung Philippine Quality Competition, sobrang hirap.
sobrang hirap. Hindi lang 5 times kami nagsusort ng kape. Pero kasi dahil sa passion ko at saka yung talagang passion ko na pumasok tayo sa Philippine Quality Competition kasi I want to show the world na mayroon tayong ganito sa farm. Gusto ko pong ipagmayabang. Kami rin ma'am, gusto rin naming ipagmayabang sa buong mundo na meron tayong mga award-winning na coffee farmers at meron tayong mga premium na quality ng mga kape sa Bangsamoro. Yes, at very proud kami na Oo. ipagmalaki Yes. At yung marami- inyong Mm. sakripisyo, yung inyong panalo sa hindi lang sa buong bansa kundi sa buong mundo na rin. Yes, Kasi- buong mundo talaga. Yes, of course, dito sa ating booth, hindi lang mga Pinoy or Filipino ang Yes. pumupunta dito. Meron tayong mga customers, yes, mga coffee enthusiasts Oo. na from other countries rin. And na-observe natin no recently na parang almost sold out na yata yung ating mga products dito sa ating farm booth. Tama ba ma'am? Ma'am Pep? Oh, Yes kitang-kita nga eh. Oo. Sige. I believe meron ka pang mga katanungan, Ma'am Fem. Of course, marami akong gustong itanong kay ma'am. So, paano ba lumago yung St. Mary of Downtown na organization ng farmers? Nagsimula ba siya sa konting farmers lang? At gaano na po siya karami sa ngayon? Nagsimula kami sa 28 coffee farmers. At saka sa ngayon, marami na kami sa may manabilan sa coffee. Kasi nagsimula si St. Mary, na-inspire na sila for coffee. Ako naman, isa ako sa advocacy sa coffee. Ayaw kong iiwanan sa farmer. To the point na may mga struggle behind. Pero sa struggle ko, at least may nakita po ako ngayon na yung may improvement yung St. Mary. Kasi nga, katulad ko kasi, ako simpleng may bahay lang ako. And then, gusto ko yung farmer ma-empower sa coffee. And then, especially ang sa may manabilang sa coffee industry, namibigay po ako ng free seedling to farmer. Kasi nga, naisip ko, how to start. Kasi nga, kung bilhin mo si seedling, nasa 25 to 50 per puno. So, halimbawa, magbili sila ng 1,000 trees. So, nasa 1,000 ka puno na seedling. So, that is 50,000 or 25,000. So, syempre si farmer, dahil nga farmer, so wala silang maibili na pera doon sa seedling. So, nasimulan ko na paano natin matulungan yung demand sa market. Kasi kung market, mayroon na tayo. So, ang gusto yun, doon nagsimula yung passion ko na tulungan si farmer to start plant coffee. Tapos sa ngayon kasi, gusto ko kasi na I want to realize in every farmer sa coffee na may pera sa kape. At gusto ko rin po sa future din, ma-realize nila na talagang yung kape is makakatulong sa livelihood sa community namin. So, alam mo na, Ma'am Fem, may pera sa kape. So, alam nyo na guys, kung gusto nyong magkapera, magkape kayo. Tama ba? Hindi pala. Akala ko kailangan naisip ko magkape. tuloy, oo. Oo. Anong paborito mong kape? Oo. Pero mamaya itatanong natin yan sa kanila. Sige. Ako kasi may gusto kong kape. Ano? Sige. Ulitin natin yung katanungan. Ano ba? Tatanungin kita, Ma'am Fem. Ano yung gusto mong kape? Kaperahan. O, di ba? Lahat tayo gusto ng kaperahan. Ako, isa lang naman talaga yung gusto kong kape. Tanong mo kung ano. Ano? Ang makapeleng siya? Ma'am Fem, dapat akong sasagot nun. Tama. Ang gusto ko lang naman talagang kape ay makapeling siya. Alam na alam ko. Yes. So, ayun. Sa sagot ni Ma'am Mary, very inspiring yung nakikita natin yung fruits of passion. At masayang-masaya kami na nagtutulungan talaga yung mga farmers ng SMD, no? Oo. So, gusto kong malaman, nung nalaman nyo na parte kayo sa mananalo at nung ma-announce na top 3 at top 8 kayo sa Arabica category, ano yung reaction po ninyo? Ano yung naramdaman ninyo Oo. nung Meron mga bang panahon na yun? meron bang nagdasal agad, napasigaw, tumalon? Ano ba yung mga expressions, o, mga emosyon na naramdaman ninyo nung nalaman ninyong kasama kayo sa top? Mixed emotion. Kasi nga, nakita ko po yung pinagpagura namin. Kasi Samuel Ochea nag-process sa farm level. Sa cherries pa lang, na size sorting na color sort na to fight
talaga dito ngayon sa Philippine Quality Competition. So kung ano kahirap yung ginawa namin sa farm level up to drying na, up to sorting na nagkasakit na kami pero inilaban pa rin namin kasi gusto po namin talaga patunayan na mayroon tayong ganito sa farm. Wow! Kahit nagkasakit na inilaban, ganyan tayo ka matatag at resilient in English. Oo. Ma'am, tumalon ka ba? Parang nakikita kita sa likod nung araw na yon. Sa totoo lang no, hindi naman sa pero sa totoo lang kasi every time kasi nakakapag-supervise talaga ako sa farmer kung anong ginagawa nila at saka hands-on ako. Kasi tinitingnan ko every now and then to check our coffee. So, kampante kasi ako sa kape. So hindi siya tumalon kasi kampante siya. Kaya Kampante pala ako sa chill lang kape. siya doon sa likod. Nakaganyan lang si ma'am doon sa likod. Parang Gusto alam ko yung Oo. grace under Yes, pressure. Grace under pressure. Si Sir naman, top 7 last year and now, top 3. Gusto nating malaman syempre kung tumalon ba si Sir? In-expect niya ba? Nagdasal ba siya? Ano bang sinabi niya? Tinawagan ba niya yung kanyang pag-ibig? May pag-ibig ka na ba, Sir? Nagtanaw lang siya sa live. Yan ang gusto nating malaman kung pumapag-ibig talaga si Sir. So anong naging reaction mo, Sir, nung nalaman mo? Natakdan ko niya Sir Alimar. Natakdan ko niya. Okay, sige, ita-translate ko yun para sa inyo guys, para magkaintindihan tayo. Sabi niya, nahawa daw po siya sa reaction ni Sir Alimar. Ano pala yung reaction ni Alimar? Kaya nagulbaan naman daw, kaya nakita man siya siyang kuha, nagkuha na daw yung heart. Nagtapad mo, Okay. nakulba mo din noon. So, nung araw na hindi pa na-announce, wala pa sanang kaba. Pero dahil nakatabi ni Alimar si Sir Sam, si Sir Nyor. Mas easy lang ang takay ko. Oo. Natapad man ako si Sir Alimar. So Takdan lang. parang nahawa siya kay Alimar. So pagdikit niya kay Alimar, nahawa siya sa kaba ni Alimar, kaya ayun, kinabahan na lang rin tuloy siya. So, kasalanan pala lahat ni Alimar. Mamaya, Hindi naman. hindi naman. Pero, totoo naman Nervous talaga. Lahat naman siguro ng bagay, nakakakaba. Especially, alam natin na competition at sobrang daming entries talaga yung Tama. yung sumali dito sa Philippine Coffee Quality Competition. At hindi ito basta-basta. Nationwide, guys. Nationwide. Saka may idagdag lang ako, ma'am. Kasi for me, coffee is my dignity. Coffee is not about the story. It's about dignity. Kasi kung tingnan mo, yung coffee maraming masarap na kape. Yan talaga yung definition ko. It's about our dignity. And it's about our story. So, bawat higop mo ng kape ng SMD, maramdaman mo ang story behind. Yan ang gusto ko. Yung bawat higop, may mararamdaman ka. At yun ang story ng Bangsamoro. Kada higop mo ba kinakabahan Oo. ka rin? Parang ayaw mo na lang ubusin kasi baka Pero by the Wala way, akong tayo bilang isang Bangsamoro, isang Pinoy, talagang hilig natin ang kape. Hindi gumagana ang utak natin palagi tuwing hindi tayo nakakapagkape sa isang of araw. course. Kaya nga, bago kami pumunta at sumabak sa gera, kailangan talagang makapagtimpla kami ng kape. And sinabi niya, tayo bilang Pinoy mahilig sa kape, mainit man o malamig ang panahon, kape is life talaga. Kayo rin ba? And then ako din kasi, ma'am, every time may competition, pinagdadasal ko palagi. Na sabi ko, "Ya Allah, kung para sa amin, pag hindi, trust the process." Kasi hindi ko expect kasi sa dami ng lumalaban, di ba? Pero tiwala lang, yung ganun lang. At saka yung nag-i-enjoy ka sa trabaho mo, hindi ka kasi mahirapan. Kung pretend ka lang sa coffee industry, hindi mo kakayanin ang pagsubok sa coffee. Pero para sa akin kasi because my passion is, nag-i-enjoy na ako. Tapos at talagang likas talaga yung pagturo ko. Since 2021 po, nabankrupt ako dahil dito. Nasanla ko yung gold ko dahil to survive St. Mary. Kasi gusto ko siyang ilaban. Kasi yun lang ang paraan to empower our farmers in Amay Manabilangs. So yun talagang sorbet. So, ayoko umiyak dito. Dapat masaya lang tayo kasi nakatap tayo. Kung gusto nyong umiyak, ma'am, mamaya na lang. Sabay tayo. May oras? Oo, sasabayan namin kayo. Anong oras po ba? Ayoko Dapat nang kasi- pag-usapan. Anyway, naiintindihan natin yung pakiramdam ni Ma'am Mary na
Kasi alam mo, karga niya yung lahat ng coffee farmers ng St. Mary's, ng SMD Farmers Organization eh. So, ang pagwawagi ng isa sa mga farmers na parte ng SMD Farmers Organization ay award rin ng founder ng SMD. So sino ba yung nag top 8, ma'am? Yung nagtapit namin si Roel Rabaca. So, Sir Roel sad to Rabaca. silang na hindi siya nakasama ngayon. So, ako na lang represent sa kanya. So, yun din ang yung mga nila kasi always ko ini-inspire si farmer na you have to join Philippine Quality Competition. Bakit? Gusto ko pong ma-inspire sila sa coffee at saka like katulad ni Samuel Ochia at saka Roel Rabaca na sana maging model sila sa susunod na mga farmer. Kasi every farmer kasi ini-educate ko sila sa quality coffee. Yun nga, babalikan ko. Kasi gusto ko pong si farmer hindi magdepende kahit sino. You have to stand alone. Kasi hindi sa lahat ng panahon ako yung chairperson ninyo. So maaaring mapalitan ako, at least marunong na kayo at alam nyo na kung paano makipaglaban sa kape. Meron nang ipinamana. Pero sir, okay ka pa ba? Hindi ka ba nape-pressure? Oo Hindi nga ka- si Sir, oo, parang gusto ko siyang kausapin. Mura na magwala ko. Asan yung microphone mo, sir? Hindi ka ba nape-pressure na gusto daw ni ma'am na maging model kayo para sa ibang mga farmers? Kasama sa pagmamodel niyan, sir, baka ipo-photoshoot ka namin tapos gagawing isang page ng aming magazine, inshallah. Malay mo. Malay natin, Sir, So, yaman din lamang na pinag-uusapan natin ang coffee farming journey ng ating mga kasama, si Sir Nior. Sir Nor. Sir, kasi nakwento na ni Ma'am Mary, yung kanyang kwento, paano siya nagsimula sa St. Mary, paano niya ginapang para Gusto ko yon. umangat ang St. Mary at ang Amay Manabilang Coffee. Ikaw, Sir, paano mo nakilala si Ma'am Mary at paano nagsimula yung journey mo bilang isang farmer? Una may nagkaila. Nakalimutan ko. Kaya tungod na sa kadugay. Actually kasi matagal ko na silang inaalagaan. Kasi simula yung nakilala ko yung mga coffee farmer, Namang hindi ko pa sila binitawan. Sige, sir. gawas sa kuan, pagkaila na mo anin niya gid bitaw. Nay taga-pagunayan gud gikan sa kuan, taga-pagunayan ba na kani siya dili pa kay may kuan na kay gikan pud mi sa mga Davao. Kape niya wala pa pud kani siya. Nangumpra na ba ka ato nga panahon damo kape dam? Oh yes, nagakumpra na ko ato. Mo to nga na may taga-pagunayan silingan na mo nga mupalit daw ni siya og kape. Mo to ni adto mi siya ha. Nya kami ato nga time mura pa wa pa mi alam sa mga parte sa kape ba. Wala gyud, wala pa jud mi alam ana nga igo ra mi mo baligya, kas. Pero kwarta. nagtatanim na kayo that time, sir. Oh na, Ano mo? baligya na mi siya ka ng GCB na. Okay, mas duol lang naman kay sa mga adto pa mi sa Kalilangan. Siya mi ni duol na mo ni. Antod nga ikaw ni mo padayon siguro dam nga. Sa ano kasi, so nagbibinta sila ng GCB. So, Anong sinabihan, GCB, ma'am? green coffee beans. So, sinabihan ko sila that time na i-process nyo ng maayos para mabili ko ng mahal. So, doon na nagsimula, na-inspire sila kasi tinuturuan ko sila sa quality sa kape para magmahal yung kape nila. Kasi yung kape, depende rin sa quality. So, doon na nagsimula yung mga training, sila yung pinapadala ko until na senior, naging CQI. So, kaya sabi ko sa St. Mary, mayroon na tayong CQI. So, siyang nagpa-process sa kape natin. So, hindi lang senior actually ang tinuturuan namin mag-process. So, lahat po ng member ng St. Mary, tinuruan namin ng pag-process ng kape. Kaya kung makikita mo doon sa farm namin, sa mga dryer, sa tulong ni MTIT, lahat po, grade picking po kami lahat. Wow. Grade picking po kami lahat. Consistent grade picking kami lahat. Kasi sabi ko sa kanila, hindi naman ako ang nagpamahal ng kape ninyo, kundi kayo. Kasi tapos deserve nyo din yung mahal na price kasi nga kayo ang naghirap. Kasi para sa akin, ma'am, halimbawa naging commercial si coffee, mas nahihirapan ako magbigay ng price. Kasi sabi, naawa ako sa farmer. So gusto ko kasi nakikita ko palaging premium. Kaya sabi ko, i-challenge ko kayo, ganito yung bili ko sa inyo, ayusin nyo. So, mataas yung price ko. Inayos nila. Kasi deserve talaga nila kasi pinaghirapan nila yung process ng kape. So, parang si Ma'am Mary pala yung tumatayong ina Ina Oo. ng ating mga... na gumagabay sa mga farmers sa Amay Manabilang.
Yes, totoo po. Alam ko nila yan kung paano ko sila inalagaan. Alam nila kung paano ako umiiyak dahil sa coffee. Pero mamaya na tayo iiyak mga siguro mga alas 6. Sabay lang tayong iiyak. Kasi para ma-arouse natin ito ngayon. But anyway, sinabi mo kanina na nagsisikap talaga kayong turuan lahat ng mga kasama ninyo sa SMD para maging quality yung mga kape. Pag pinakinggan kasi natin yung salitang quality coffee, parang ang dali-dali lang talagang pakinggan. Pero ang tanong, gaano ba karaming pawis, balde-balde ba ng pawis, ng tiyaga at ng puyat yung nararanasan ninyo bago maging quality yung mga kape ninyo at bago kayo makarating sa ganitong mga kompetisyon? Actually, ma'am, ang taas ng process sa pag-quality ng kape. Sa post-harvest pa lang, sa drying, sa sorting, ganun kahirap. Pero kailangan mataas po yung pasensya mo sa kape. Kung mababa lang yung pasensya mo, huwag ka na lang magkape. Ay, Bago ka mag-abot Pinaka-keyword, diri mga mukuan pa kag mga isa ka drum nga singot. isa ka drum. Kanina ang description ko, iniisip ko gaano ba karaming pawis. Balde lang yung description ko, pero kay sir, isang drum daw ng pawis ang kailangan para maging quality talaga yung kape. And nakaka-proud, no? Oo, mas mabigat pa yon sa mga harvest Mas nila. mabigat pa sa mga Mas harvest. marami yung pawis kesa sa buhay. Yeah, kaya deserve na deserve talaga nila kung ano yung narating nila ngayon. And magsilbi sana itong mga reminder sa ating mga coffee enthusiasts, mga Gen Z na mahilig dyan magkape, mag-coffee hopping, na i-appreciate naman ninyo, alamin ninyo yung kwento ng kape ninyo. So, curious kami, Ma'am Mary, ano, pag usaping kape mula sa Amay Manabila, ano yung may pagmamalaki ninyo? Yung pagmalaki ko sa kape ng Amay Manabilang, we are unique in Amay Manabilang. Una-una dahil sa elevation, and then pangalawa is sa process. Kung sasabihin natin, marami namang masarap na kape. Lahat ng kape masarap. Pero ang kape kasi ng Amay is mayroong unique talaga na mas sariling flavor notes na kanya. Then, yung may tagline kami, Farmer's Heart to Quality Coffee. So, galing po talaga sa puso namin yung kape. Wow. Farmer's heart to quality coffee. Lahat ng may puso, lahat ng ginamitan ng puso ay maganda at ano ba? Hindi ko na madugtungan. So, pag nakatikim kami ng kape or pag pinatikim natin sa ibang tao, yung kape ninyo, alam nilang ito ay puso mula sa Amay Manabila. Yes, opo. Kasi yung pagod at hirap ni farmer, kasi gusto ko pong yung recognition palaging sa farmer kasi nga deserve nila silang naghirap. Kaya doon talaga nagsimula yung tagline namin na Farmer's Heart to Quality Coffee kasi kami sa baba lang kami na level eh. So sila talaga yung actual na sa operation. Sobrang hirap yung pinagdaanan nila. Sa sobrang hirap ng pinagdaanan, gusto ko sanang itanong kay Sir Nyor, kung ano yung pinaka natutunan mo sa mga nakaraang taon na napabilang ka sa SMD o ikaw bilang Bangsamoro Coffee Farmer. Yung pinaka sa tingin mo hindi mo makakalimutan na natutunan mo. Top 3, pagka top 3. Yung pagka-top 3 talaga. So natututunan. Oo, yun lang talaga, sir. Yun lang. Marami pero ano. Gusto ko sanang malaman kung bukod dun sa pagiging top 3 ninyo, ano yung natutunan nyo sa lahat ng hirap na pinagdaanan ninyo para makarating dito? Natuto ka bang natural. magdasal? Ha? Natuto ka bang magdasal? Natuto ka bang hindi na mahiya na humingi ng tulong sa mga pwedeng sumuporta sa inyo? Unang-una, St. Mary. Siya talaga ang nag-force sa ako ang dahil ubantan yun kay basin di ay. Di ba kung may kay balaw nga kuan. Siya may naghatag og kakuan sa kuha ba nga na mudasig gud nga kuan. Bago naabot diri. Then pag abot diri, mao na di ay salamat ko kang St. Mary. Talaga namang genuine yung pasasalamat ni Sir Nyor para sa St. Mary's kasi yun yung nagbigay ng daan sa kanila. At hindi lang yun, marami pang mga partners at marami pang mga taong handang tumulong sa ating mga coffee farmers, no? Sa ating mga Bangsamoro coffee farmers. Isa na dyan, syempre, ang MTIT, tayo. At ang ating ibang mga development partners, kagaya ng EUBAF, ECCP, People in Need. Yan.
Ayan. So, lumalago yung kape natin sa Bangsamoro. At sumasalamin doon, yung hirap at sakripisyo, sumasalamin doon yung tagumpay. Ayan. Yes. So, ngayon Ma'am Mary and Sir Nyor, nakilala na yung kape na Arabica mula sa Mamay Manabilang bilang national level. Ano yung pakiramdam ninyo or naiisip nyo ba na ano pa yung gusto nyong gawin sa kape ninyo? Gusto nyo bang maging top 1 na next year? Oo. Mahirap habulin ang top 1. Ayaw kong mag-promise, pero I want to realize that every farmer in Amay Manabilang na magtanim tayo ng kape kasi may pera talaga sa kape. So, naging halimbawa sa atin ngayon si Samuel Ochea na naging top 3. Sana maraming ma-inspire sa story ni Samuel Ochea na dati hinihila ko lang siya. So, naniwala naman siya sa akin. So, ngayon, tingnan natin yung isang farmer natin. Hindi lang siya o pati si Rowel Rabaca. So, sana marami na. Inshallah. And hopefully, sa next na coffee expo ay mas dadami pa yung ating awards at mas dadami pa yung mga entries na masasalihan natin. Ikaw, Sir Sam, ano naman yung sunod mong pangarap? Ano yung susunod mong pangarap? Gusto mo bang maging top 1? Kuan lang, wala man ka kuan ko kay lisod kay na maabot atong top 1 pero pohon. Pohon. Walang imposible sa taong nangangarap. Kung mangangarap lang, maging ambisyoso na tayo, di ba? Sabi nila, big Siyempre dreams. naman, walang limitasyon. Yes, walang limitation ng pangarap. And inshallah, sana top 1 na tayo by next year. Sana. And Lumalaban ito, ng Bangsamoro. curious talaga yung marami. Kahit ako curious, feeling ko curious ka din sa tanong na to. Mm-mm. Since sila ay mga coffee growers, coffee Oo. farmers, coffee producers, sila na yung gumagawa ng sarili nilang kape, sila pa yung nagtatanim. Ma'am and sir, may mga pagkakataon ba na umiinom pa rin kayo ng mga instant coffee galing sa tindahan? Like, bumibili pa ba kayo? Me, hindi. Never. So, ibig sabihin, ang iniinom nyo lang is yung kung ano lang yung pinoproduce din talaga ninyo. Yes po, opo. Ikaw, sir. Akong ginainom, ako yung kape. Ay, okay. What is Sige. Of Ikaw course. naman, Ay, Kari. ako? Basta, paborito ko Bangsamoro coffee, lalo na yung sa Kawa. Sana may mag-spot. Inaabangan naming magpa-Spanish latte yun si Sir Kirk. Iced coffee pala. Iced Oo. coffee, yeah. Iced coffee. Pero, nung hindi pa ako sa farm dati, ikwento ko lang, short lang, nung hindi pa ako sa farm dati, okay lang sa akin kahit anong kape ang iinumin. Pero simula nung ako'y napadpad na sa MTIT, nakilala ko na yung ating mga Bangsamoro coffee farmers. I prefer, honestly, with all my heart, gusto ko talaga na kape na tangkilikin ay ang ating mga Bangsamoro coffee. Parang mas local. nakilala mo ang kape ng Yes. Bangsamoro Bawat nung higo. ikaw na ay taga-MTI. Yes. Bawat sip may kwento. Gusto ko Diba? yun. Gusto mo Bawat yun? sip may kwento. Oo, ikaw naman, So, syempre. gaano karaming sip sa isang baso? Matagal kasi akong uminom ng kape, pero siguro isang buong hapon nandun pa yung iced Spanish latte ko from Kawa. So, pinopromote ko na kasi hindi pa rin ako nabigyan Favorite ng na iced favorite, ano? ko. Sir Kirk, baka naman. Ayan, so ako naman personally, mas sige, gusto sige. ko talaga yung unsweetened coffee. Wow. Ayan, tumatanda o may edad-edad na rin tayo. So kung dati mahilig tayo sa creamy at saka matatamis na kape, ngayon, pa-order po ni less sugar, 25% kung pwede Oo. zero na lang. bawas na. Ayun, sige. So, Alam na natin na hindi Oo, sila alam na umiinom natin. ng instant coffee. parang Tandaan. ilang beses tayong nagkakape. Oo. Oo. Hindi ko na mabilang. Oo. Pero minsan, kung ano yung afford, Kung ano yung afford, like, hindi na kami mag-mention. kaya mas mabuting bumili na lamang tayo sa ating mga coffee farmers Yes. kasi mas mura at quality quality yung pa. kape Oo. na makukuha natin sa kanila. Sa office namin, marami kaming kape na galing sa ating mga coffee farmers. Di ba, Ma'am Pam? Pag open mo ng drawer, marami doon. Iba't ibang klase ng kape. From Sulu, Basilan, Lanao. Yes. Naka-stock na Oo. doon. Pero ang hinihintay kong makita doon yung kape ng top 3 at ng top 8. Sana naman. Oo. Curious Hindi masaya din si ako. Sir Sam. Parang ayaw niya tayong bigyan ng isang sakong coffee beans. Napa, ma'am.
Uy, oh, Ato nga tagan sila. O sige, Ma'am Wow. Rose Ann, so ihatag ni Sir Nyor ang isa sa patilaw daw nila. wow, at least, May isa pa daw. parang ang saya-saya ko, parang ang saya ng trabaho ko. Gusto ko to. Thank you in advance. Ayan, so, Anyway, last message nyo na lang po sa mga kabataan at sa mga interesado na pumasok sa industriya ng kape. Ano po yung inyong mensahe sa Actually, sa coffee kasi ma'am, hindi lang kami nag-focus sa mga farmer talaga. May mga young leader na rin po ako na na-educate sila for coffee. Kasi nga, tumatanda kami para sa yung nasa next generation. So, piniprepare ko na po sila para po yung sundan nila yung nasimulan po namin. So, alhamdulillah, mayroon na tayong group of people, yung mga youth na mga doon talaga sila. At saka ngayon, kasi yung sabi niyo, pabata-pabata yung nagkakape. Yes, true. Kasi yung anak ko na 7 years old, ina, magkape ako. curious na curious. siya? Oo, ina, At magkape ako. Pero every time nag-coffee ako, ina, maggatas ka na ng no, ina, magkape ako. Pero sabi ko, minsan lang. Wow. Pabata ng pabata. Tayo, patanda na ng patanda. Siyempre, ganun Oo. naman talaga ang buhay. Wala namang bumabata. Wala namang bumabata, tama. Pero gusto ko lang rin talagang malaman kung i-describe ninyo yung Bangsamoro Coffee sa tatlong salita. Tatlong salita lang, bawal mag-explain. Kasi ang mag-explain, dagdagan yung ibibigay na coffee beans. Ay, char. Anyway, sige. Tatlong salita para i-describe yung Bangsamoro Coffee. Ikaw muna, ma'am. Wala akong maisip. Basta, ang masabi ko lang, yung kape namin sa amin, manilang farmer's heart to quality coffee. Wow, ma'am, sobra yun ng tatlo, ma'am. Paano ba yun? Okay na lang, mag-extra na lang ako Wow, bonus kailan mamaya. yung sobra May yun yung extra ka. dagdag. Oo, sige. Si Sir Sam, tatlong salita, Sir Sam. Ay, Sir Nyor, ano ba? Lagi kong nakakalimutan. Sige. Tatlong salita, i-describe mo yung Bangsamoro Coffee o kaya yung kape mo na lang. Diba? Tatlo lang. Una, ako ang kape. Na top 3 na. Top 3. Pangalawa. Malaw. Kasi ganahan mo mutilaw sa akong kape. Tilaw mo. Masarap. Ano pang pangatlo? Akala ko libre yung pangatlo. Wala nang libre sa panahon guys. Support local. Bumili kayo ng mga kape from our Bangsamoro Coffee Partnership. Choose Bangsamoro. Choose Bangsamoro and support our local coffee farmers. Ayan, maraming salamat Ma'am Mary and Sir Sir Nyor Nyor, sa pagbibigay ng pagkakataon na mas makilala namin kayo bilang isang Bangsamoro coffee farmer. Masaya kami na binigyan nyo kami ng time para maipaliwanag, maipakilala, at ma-experience namin pag nabigyan nyo na kami ng free coffee, yung Oo. Bangsamoro Coffee, especially sa May Manabila. And gusto ko rin po muna mag-thank you Okay, kasi sige po. hindi po ito ma-achieve yung Philippine Quality Competition kung hindi po sa tulong ng MTIT. Bakit? Nakagawa po kami ng mga drying beans sa farm level. So, pangalawa, mayroon na kaming moisture meter content, dehuller. So, hindi namin ma-achieve to. Kaya, laking tulong po talaga ng MTIT sa amin. So, si Sir Alimar, si Ma'am Amina Karon. So, every time mag-reach out ako sa kanila, kung minsan ine-expel na nila ako. Kasi sabi ko, go lang nang go. Kasi nakikita po nila yung eagerness namin sa May Manabilang at saka yung potential namin. So, hindi rin sila po nagkamali ng tinulungan po. So, sa lahat po ng tumulong sa amin, mga PRD, PRPCO Farm, PSO Mindanao, so PRDP Mindanao, at saka yung mga hindi ko napanggit si ECCP, so thank you so much kasi without you guys, Mafar Lanao del Sur, Mafay Amay Manabilang, LGU of Amay Manabilang, without you guys, hindi namin to ma-achieve. Alam niyo yan lahat kasi every time may achievement ako, nag-PPM ako sa inyo, nag-thank you ako isa-isa sa inyo lahat. Wow. And masayang-masaya rin po kami na matulungan po kayo. And cheers sa IDIP division ng Yes. MTIT. Congratulations, nararamdaman ng ating mga farmers yung impact ng initiatives na ginagawa natin para sa kanila. And also, mensahe na rin sa lahat ng mga sumali dito sa Philippine Coffee Expo. Hindi lang naman yung mga nanalo, no? Yes. We give also credit doon sa mga sumali na nagdala ng kanilang mga produkto dito. Ilang kilo rin yun eh. Oo. Mabigat na mabigat. And aside from that, yung pawis, yung pagod, at yung hirap na ginawa nila para lang makapagdala
ng kape na pwede nating ipagmalaki dito ay napakalaking karangalan na po para sa Bangsamoro. Yes, and deserve na deserve po ninyo ng isang masigabong palakpakan. We Of appreciate course. all of your efforts at hindi po yan masasayang. Tama? Yes. And Maraming Maraming salamat salamat. po, Ma'am Jing and Sir Nyor. Okay. Salamat. Once you. again, thank Thank you so you. much sa Yes MTIT. po. Thank you very much. MTIT Connects. Beyond the Conversation. And we are back here in Beyond the Conversation. Here with us is Mr. Alimar Ibrahim from the IDIP division of MTIT. Welcome. Welcome, Sir Alimar. Trivia lang po para sa lahat ng ating mga viewers. Si Sir Alimar po yung isa sa mga pinaka-poging empleyado na meron ng MTIT. Kaya kung Sige na nga, papayag na. payag na tayo kasi alam mo na, baka may pakape to mamaya. Para matapos na rin. Oo. Baka may pakape siya sa atin mamaya, so pagbigyan na natin. Anyway, sige. Since ang IDIP po ng BTI MTIT ang nag-spearhead ng participation natin dito sa Philippine Coffee Coffee Expo Expo. 2026, gusto naming malaman kung paano patuloy na sinusuportahan ng MTIT ang ating Bangsamoro coffee industry dito sa sa Bangsamoro region. Tinutulungan natin yung mga farmers natin, lalo na yung nasa industry ng coffee, na dalhin sa mga ganitong klaseng expo, no? Para mapalapit na rin sila sa market and mga potential buyers na pwedeng bumili ng mga coffee nila. Lalong-lalo na yung mga coffee natin sa farm. So, yaman din lamang alam natin recently nanalo Yes. ang kape Oo. ng BARM sa recent Philippine Coffee Expo. Nag-top 3 tayo. Top 3 and top 8. top 8. So, gusto naming malaman ano pa yung mga next steps or mga inisyatiba ni MTIT para patuloy na suportahan ang ating mga coffee farmers sa Bangsamoro. So, it doesn't mean na nag-top 3 tayo this PCE 2026 and top 8, no? Yes. It doesn't mean na doon na tayo titigil. So, inshallah, next time makuha natin yung top 1 and patuloy pa rin na i-capacitate natin yung mga farmers natin sa mga bagong technology and bagong practices ng pag-process ng kape. Kasi dyan naman nagkakatalo talaga sa pag-process ng coffee. So, we dream big talaga, no? Yes. So, We dream big talaga. yes, as walang MTI. imposible. Oo. Kaya nating abutin ang top 1 and hindi tayo tumitigil na suportahan pa sila lalo. Lalo na ngayon na sila ay nakakakuha na ng attention from national to international. Actually, hindi lang ngayong PCE nagkaroon ng award yung ating mga coffee farmers. Tama ba, Sir Alimar? Nung 2025, nakatap rin po tayo, top 7 and top 12 for Arabica category. And I believe nung 2023 rin. 2023 is nag-top 7 din tayo Wow, from top Amay 7. Manabilang din. So every year, tayo ay parte ng mga top coffee growers and farmers in the Philippines. And it means na talagang ang Bangsamoro ay merong premium na quality ng mga kape. And nakikita natin yan sa ating mga cities, Yes. sa ating mga komunidad, ang daming cafes, coffee shops, kung saan ka pupunta, may coffee shop na nandoon. Of di course. ba? And dito sa booth natin, no, like just recently pag-announce talaga ng mga winners, talagang dinayo yung ating top 3 na coffee para bilhin ng mga, marami ako nakita, may mga foreigners, may mga lokal. Yun nga, no? In fact, sold out tayo Yes, sa second and- day ng yes, PCE. Sold out second tayo. day. So, napakagandang experience na ma-sold out tayo, no? From second day pa lang. So, third day, medyo wala na silang Oo. ibebenta. Actually, sa third day, wala na. Kung nakikita nyo sa background namin, kung nakukuha, content na lang yung naka-display kasi actually inubos na ng mga customers or mga napapadaan dito sa booth. Ngayon naman, bakit ba mahalaga yung coffee industry sa Bangsamoro? So, ang kape kasi is part na ng Bangsamoro Yes. culture, no? Every time may ganap tayo, laging may kape sa table natin. Konting usap, kape, maya-maya, kape. Breakfast, coffee, tanghalian, coffee. Hapunan, kape rin. Laging may kape. Pero, ang
the real importance ng kape is kung gagawin natin siyang pangkabuhayan, no? Lalong-lalo na Yes. yung may mga malalawak ang lupa na wala pang tanim. So baka pwede silang mag-venture sa coffee industry. Yes. Talagang mayaman. Oo. At yayaman ang gustong pumasok sa coffee industry. Very rich and fertile yung land ng farm. Very rich and fertile yung land ng farm, no? So sa farm kasi kaya natin magpatubo ng 4 na variety ng coffee, which is sa ngayon meron na tayo sa Maguindanao meron na tayong Robusta, meron na rin tayong Wow. Liberica, sa Sulu naman meron tayong Robusta, sa Basila naman meron tayong Excelsa, and sa Lanao meron tayong Arabica. So all throughout sa provinces ng farm pwede tayong magtanim. And then ngayon yung Liberica, sabi nila kaya nga tumubo sa mainit na places, no? So pwede natin siya itanim din sa Tawi-Tawi. Ay, So baka soon, no? Buong provinces ng farm is meron tayong kape. Inshallah, Inshallah. no? Pero ano sa atin, ano yung pinakamalaking market? Anong kape yung may pinakamalaking market sa Bangsamoro? So actually lahat naman ng variety ng coffees malaki yung market, no? Pero yun nga lang talaga is nagkukulang tayo sa production. So hindi talaga sapat yung production natin. So kailangan pa rin natin mag-expand and i-convince yung mga farmers natin na expand na nila yung area of yung farm area nila, and then yung mga ibang may mga lupa na wala pang tanim, sana mag-venture na rin sila sa coffee industry. yes, I agree. Kasi nga, kung nakikinig ka lang ng maigi pag nandito ka sa PCE 2026 sa mga booths, maraming mga foreigners, hindi lang foreigners, pero yung kahit mga taga dito lang rin sa atin, na nagtatanong kung kaya ba nating mag-supply ng tone-toneladang kape para sa kanila. Kasi yun yung naririnig ko pag kinakausap nila yung mga coffee farmers natin. Actually, hindi lang naman yung farm yung may ganitong klaseng problema, no? All throughout Philippines, ganito talaga yung problem. Kahit saan, kahit worldwide, kulang talaga yung supply ng Kulang na kulang. kape. Napakalaki yung gap ng supply and demand ng kape sa worldwide. Ayan, sa mga coffee farmers na gustong mag-venture into the industry of coffee. Ito na yung oras para pasukin nyo yung pagtatanim at pag-harvest at pagbebenta ng coffee. Gaya nga ng sinabi ng ating mga award-winning na mga coffee farmers, may pera sa kape. Do you agree? May pera sa kape. Oo. Totoo yan, may pera sa kape. Malaki ang pera sa kape. Kaya Baka nga gustong-gusto Gusto namin ng kape. Kaya- Kaperahan. Di ba? Yes, yan lang yung mga siguro pangarap yung natin. kaperahan. Oo. Di ba? Pare-pareho Kahit tayo. sino naman Kahit eh. sino naman. Kahit sino naman. Pero sa ngayon, ang afford pa lang natin ay iced coffee muna. iced coffee na care of kay Alimar. Sana. Wala tayong gatas eh. Oo, kasi si Alimar yung face ng coffee eh. Pag sinabing Bangsamoro Coffee, maiisip mo kaagad si Alimar. Bakit kaya? Ayun, Alimar, paano natin sa MTIT, paano natin tinutulungan yung mga coffee farmers natin? Ano-ano yung mga programs? Ano-ano yung mga activities, projects na meron tayo para sa ating mga coffee growers, coffee farmers? Pati And sa coffee mga roasters enterprise na rin. pati mga enterprises na rin na. Yung pag top 3 and top 8 natin this PCE 2026 is nangangahulugan na effective yung ginagawa ng ministry natin, no? And nararamdaman tayo ng farmers. At effective yung program na ginagawa natin sa kanila. So, meron tayong geared program under sa IDIP division na binibigyan sila ng capacity development. So, etong pagkapanalo na to is hindi lang to nakuha na agad-agad. So, madami tayong pinagdaanan. Nag-benchmarking tayo sa Davao, Kapatagan, training sa Bukidnon. Pinuntahan natin sila sa Sulu, sa May Manabilang, green grading, capping. Kahit saan natin dinala yung kape nila, no? Para mapag-grade lang, para ma-improve lang natin yung quality nila. Yung mga farmers natin, marami na rin yan silang pinagdaanan na trainings. Siksik na yan sila sa trainings actually. Pero hindi pa rin natin tinitigil yung support natin sa kanila, no? Kasi hindi naman
talaga kailangan itigil yung support natin sa farmers kasi marami kasing pabagong-bagong technology eh. So kailangan natin sila parating i-introduce sa bagong technology. So more trainings pa rin talaga, capacity development, always talaga capacity development. Diyan naman kasi nagsisimula eh. And benchmarking, at least makita nila ano ba yung pinagkaiba ng pag-process ng ibang region and pag-process natin dito sa farm and para ma-apply rin nila dito sa atin yung mga napag-aralan nila sa ibang region. Yes. At talaga namang nagbunga ang dedikasyon ng MTIT sa pag-support sa aming mga coffee farmers. Pero balita ko, Sir Alimar, medyo kinabahan ka daw nung in-announce yung winners sa Arabica category. Kasi sabi ni Sir Sam Ochea, wala naman daw sana sa kanya. Wala siyang reaction habang ina-announce yung winners. Kaya lang nung nakatabi siya sa'yo, naramdaman niya rin yung kaba mo. Ba't ka ba kinabahan? Parang nakuryente. Parang nakuryente siya, nahawa daw siya, sinisisi ka niya. Anong masasabi mo? Kinakabahan ako sa sobrang saya eh. Ay, Sa gusto ko sobrang yun. saya. Hindi sa kinakabahan ako na natatakot ako dahil hindi tayo papasok no sa top. Pero kinakabahan ako sa sobrang saya na makita natin yung mga farmers natin na nasa big stage, no? This is not local competition, it's national. So ang dami-daming kape na sumali all throughout Philippines and imagine yun, top 3 tayo sa Yes. buong bansa and top 8 tayo which is hindi biro. Nakaka-proud. PCE is the golden standard ng kape. So, Wow. ito talaga yung nagdidikta ng quality ng isang coffee. So, pag pumasok ka talaga sa top ng PCE, it means talagang maganda yung quality ng coffee mo. So, hindi talaga biro na pumasok ka sa top. Ang galing ano. So ibig sabihin pala, pag dinadala na natin yung kape natin sa mga expositions or sa mga events na ganito, talaga palang quality na. Kasi dumaan na sa maraming procedures, maraming standards bago natin maipalabas at maibenta. And syempre, proud na proud ako sa mga farmers natin, no? Kasi yung mga capacity development na trainings nila is talagang in-apply nila sa farm. Alam mo ba, 3 nights nagsusort lang sila and sorting is not a joke. So talagang maduduling ka, kakasort ng beans mo. So ilang beses nilang inulit-ulit ang sorting para lang talaga pumasok sila sa top. Talagang pawis, tiyaga at puyat talaga yung inilalaan Yes, yes, ng ating mga coffee farmers. At minsan dun sa mga harvest nila, mas marami pa yung pagod, yung sakripisyo at yung pawis nila doon sa may bebenta lang nila. di Kaya ba? nga, we really appreciate the efforts no, ng ating mga coffee farmers and yung mga persons or people or agencies gaya ng MTIT behind ng success na nakukuha nila ngayon. And deserve natin yan Of lahat. course. So, and ramdam natin si Alimar. Yeah. Talagang nung in-announce na top 3 tayo, parang Oo. nakaka-proud talaga. Sobrang Sobra. nakaka-excite na-achieve na natin yung top 3. Whereas last year, top 7 pa Ang lang taas ng tayo. inakyat natin, Yes. actually. Actually, yung unang engagement natin sa kanila, so, nung unang lumapit kasi sila sa atin, wala silang market eh. And 200 pesos per kilo ang benta nila sa kape nila. And wala pang bumibili kasi wala talaga silang market. Pero nahanap natin sila, na-train natin sila, nanalo tayo noong 2023 from 200 pesos to 700 pesos. Wow. So, ang taas ng tinalon ng price nila, no? From 200 to 700. And then, nung 2025 naman, 900 pesos yung auction price ng beans natin. Wow. Isa pang nakaka-proud bilang empleyado ng MTIT, natutulungan natin yung mga farmers, Yes. mga sektor na ganito, na maiangat yung kanilang kabuhayan, mabigyan sila ng kanilang market, at the same time, mapalago yung kanilang mga businesses. Sir Alimar, kung meron ka pang mga words of encouragement na gustong sabihin sa mga coffee farmers na nandyan na hindi pa natin nasusuportahan, ano yung gusto mong sabihin sa kanila para mahikayat na rin sila na talagang gamitin kung ano ang mga services na pwede nating mai-offer sa kanila, lumapit sa mga tamang tao na makakatulong sa kanila? So, lahat naman ng farmer gusto nila mataas yung presyo ng kape nila, no? Pero hindi mo kasi
makakamit yung price na yun kung hindi mo paghihirapan. So, ang masasabi ko lang sa mga Definitely. farmers natin is pagbutihin pa nila yung pag-process ng kape nila, no? Mahalin nila yung pagpa-farming nila. So, ang sabi nga nila, ang totoong fertilizer is mga paa mo. Bakit daw? Kasi pag hindi mo kasi binibisita yung farm mo, talagang hindi tutubo ng maayos. Kung hindi mo siya alagaan ng maayos, talagang hindi rin siya kumbaga, hindi rin siya bubungan ng maayos. So, Dapat talagang alagaan. Yeah. yes, dapat talaga alagaan. Dapat alagaan. Pakitandaan po yan. Huwag niyong kakalimutan. Lahat ng tumutubo ng maayos ay dapat inaalagaan. So, yun, sa mga farmers, try and try lang, ipagpatuloy lang nila yung mga good practices na ginagawa nila, and laging andito no yung MTIT para tumulong sa mga farmers natin, lalong-lalo na sa marketing and capacity development. Lagi kaming nakatulong. So, marireach nyo kami, no? Puntahan nyo lang po kami sa office, sa MTIT, regional office, farm compound, Cotabato City. So, lagi kaming nakagabay. So, hanapin nyo lang po kami, willing po kaming tumulong at ilapit kayo sa mga experts. Oo. Bukod pa doon, pwede rin po silang mag-message sa ating official Facebook page, ang Ministry of Trade, Investments and Tourism. Hanapin nyo lang po, i-follow, and feel free to send us a message. Marami pa po tayong aabangan ng mga inisyatiba ng MTIT para sa ating mga coffee farmers at coffee industry. Gusto naming mag-expand din ang industriyang ito sapagkat lumalago ang coffee. Lumalago yung benta at the same time lumalago yung storya ng Bangsamoro Yes. dahil sa kape. So, Alimar, kung ilalarawan mo ang kape ng Bangsamoro sa isang salita. Isang salita lang, bawal Isang mag-explain. salita lang. Ano yun siya? Pag-asa. Wow! Wow, gusto ko yun. Gusto ko rin yun. Napaka-deep. Sobrang Pag-asa. Kung kanina sa mga farmers na in-interview natin, heart, di ba? Puso. Puso, ngayon namang Ayun, pag-asa. pag-asa. Puso at pag-asa. Wala na. Talagang may future dahil merong pag-asa. Correct. At huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, bago natin i-close ito, gusto muna nating mag-fast forward. So, saan mo ba na-i-imagine ngayon ang ating coffee industry 5 years from now? Na-imagine ko yung farm coffee na maging top 1 in terms of production, no, sa buong bansa. And not only that, sana mag top 1 na rin sa PCE. Inshallah. 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 At sana mas dumami pa yung farmers na maka-join Yes, lahat sa sila makasubmit Coffee ng Expo, entries para yes. mas the more the merrier. What other way to know na quality Quality yung ang coffee natin coffee. kapag Oo. isasali natin at isasalang sa mga competitions, hindi ba? Yung pala, no, huge shout out kay Ate Ami, no, na nagplan ng lahat ng to from the start. So, salamat kay Ma'am Amina Caron and then sa buong team ng IDIP and sa BTI and sa ministry mismo. Thank you. Maraming so much. salamat. Sige. Sige, dito na tayo ngayon sa rapid fire round. So, isang mabilisang tanong, sagutin mo lamang siya, very short, or isang word lamang. Oo. Arabica o Robusta? Arabica. Morning coffee or afternoon coffee? Both. Wow, both. Coffee shop or coffee farm? Coffee farm. Ito, na-describe niya na yung Bangsamoro in one word, pag-asa. Yes. So, last na question na lang. What gives you hope for the future of the coffee industry? Yung mga farmers natin ngayon is very promising, no? Masisipag at talagang willing matuto. So, in the future, alam ko, ang coffee industry ng BARM is magbo-boom and makikilala sa buong bansa. Alam ko, in the future, magta-top 1 in terms of production ang Bangsamoro coffee industry. Hindi lang buong bansa, I feel like buong mundo makikilala ang Bangsamoro Coffee. So, yun talaga ang hope natin. ano? Yes. So, hindi lamang nagtatapos sa top 3 tama na, suko Suko na. Talagang pagpapatuloy natin na makamit natin yung
maging mas quality pa, mas maging top 1 at maging mas mapalago pa, mag-expand yung coffee industry ng Bangsamoro. And with that, maraming salamat, Sir Ali, for sharing your insights. Sa pagsagot sa aming mga katanungan, kahit na medyo nape-pressure ka. Nape-pressure ka ba? Okay, kasi andito si Minister. Kaya tapos parang siya pa yung director natin for today. Dapat pala kanina pa ako nagpa-interview. Dapat pala nauna ka Dapat na lang. nauna ka kanina, ikaw kasi. Natutok kasi si Minister sa camera natin. Shout out Minister Parcerina Hi, Muhammad Minister. and sa kanyang Shout team out. sa OMIN. Hello po. So ayan, Alimar, hindi lamang ito yung last Yes. Siyempre, hindi to yung last. Conversation Hindi natin. to yung last. Marami pang Yes. initiatives. Yes, marami pa. At Marami marami pa ka tayong ma-offer na Oo. initiative. Ayun. at marami ka pang interview na pagdadaanan. So, At baka sana hindi lang interview. Hindi lang interview, ano pa ba? Mga Basta malalaman, abangan. abangan. Sige, maraming salamat, Thank you. Alimar. Thank you. Thank you. Shukran. Today's conversation reminds us that great coffee doesn't happen by chance. Behind every cup are hardworking farmers, supportive partners, and communities working together toward a common goal. And that's exactly what MTIT Connects Beyond the Conversation is all about. Discovering the stories, partnerships, and opportunities behind every success. And to our guests, thank you for joining us. And to everyone watching, thank you for being part of our meaningful conversation. This is Carrie. And this is Fem. See you in the next episode of Beyond the Conversation. Shukran! MTIT Connects. Beyond the Conversation.